Sumainyo ang Panginoon. Hindi pa na naman tayo muli ng Diyos bilang isang sambayanan. At sa pagkakataon ito ay pananindig tayo sandali at humingi ng patawad sa mga pagkakataon na hindi natin tinugunan ang ating mga tungkulin bilang mga Kristiyano. Sino ba nagpapagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagkanyaya ang mga kasalanan ng nagsisisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalulog ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang manalangin makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masuluri, ibinahon mo sa pagkadapat ang sangkatauhang masuwanin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kaganapan upang kami sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ang iyong bigaya at walang katapusan sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at higit ng bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman at itinatayo niyang nagbara. Habang umuunlad ang kanyang lupain, ay lalo nilang pinagpapala ang mga hilating sinasambalian. Madumi ang kanilang puso. Ngayong dapat nilang pagdusahan ang kanilang kasamaan. Wawasakin ng Panginoon ang kanilang mga gamba at sisirain ang mga katiging sinasambalian. Di magtatagal at sasabihin nila, wala kaming hari sapagkat hindi kami natatakot sa Panginoon. At anong magagawa para sa amin ng isang hari? Ang hari ng Samaria ay mawawala at parang wawasakin ang mga dambala sa burol ng Aben na naging dahilan ang pagkakasala ng Israel. Tutubuan ng mga tinig at tawagan ang kanilang mga dambala. Sasabihin nila sa pagbubukan, takpan niyo kami at sa pagbubukan, dambalan niyo kami. Maghasik kayo ng katuwiran at mag-aani kayo ng pagpapalang bunga na katapatan ninyo sa amin. Kung ninyo uli ang pinagkaya ako sapagkat panahon na upang hanapin ang Panginoon. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng bigaya. Israel na bayan ng Diyos, pagpalitan mo siyang lubos. Israel na bayan ng Diyos, pagpalitan siyang lubos. Ang Diyos namin na sa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang magiging. Ginawa sa bintod nila ang kanilang mga Diyos, sa kanila ay mga kamay ng pagtao ang nagkayo.
sadyang-sadya at hindi rin makarinig ang kanilang mga tenga. Ni hindi piling makaamoy ang gilawang ilong nila. Totoo nga na mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din, ngunit hindi maitakbang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, sana ang makatulad at gayong Diyos na gumawa. Ikaw, bayan ng Israel, magtiwala sa Panginoon, siya ang iyong sanggalang dating handa sa mundo. Kayong mga saserdote sa Diyos ay magtiwala. Kayong kanyang pinilitan, ilalayo sa masama. Aleluya, aleluya. Ang Diyos ay maghahari na. Talikdan ang karang sala, manalig sa balikan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, dinala kay Jesus ang isang piting inaanihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang piting. Namangha ang mga tao at sinabi sa kanila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel? Natapwat sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang pagpalayas ng mga demonyo. Inibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Itinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y ito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi sa inyong lahat. Kadalasan kapag narinig natin ang salitang harvest o kaya anihin, ang agad na naisip natin ay mga tanim, di ba? Palay, gulay, prutas, yan, no? O kaya kahit mga ulo. Pero sa pagkakataon nito, ay hindi lamang doon nakatuon ng pansin ng Panginoong Jesus. Binibigyan din niya ng mas malawak o nakahulugan ang kanyang pagdinig sa
Manalangin kayo sapagkat kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng maraming manggagawa o ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Sinasabi lang dito ng Panginoong Jesus na lahat pala tayo ay tinuturing din ng mga manggagawa. Bakit? Dahil unang first thing, ang tinutukoy dito ni Jesus o ni Kristo na mga aanihin ay hindi lamang mga tanim, kundi lalo tigit tao. Mga tao na iba-iba ang pinagdadaanan sa buhay. Mga tao na naghahanap ng kahulugan sa kanilang pagkiran. Mga tao na nalilito, katulad halimbawa ng mga kabataan, na sa dami ng kanilang natututunan sa social media, ay tila naliligaw sila ng landas. O kaya, ang ating mga pamilya, na iba-iba ang pinagdadaanan, iba-iba ang mga pagsubok, mga challenges sa buhay. O kaya ang isang nakakatanda sa pamilya na minsan ay hindi napapansin kapag birthday ka siguro o kaya kapag mga mahalagang okasyon. Pero sa pang-araw-araw, minsan ang ating mga lolo o ating mga lola ay nilalampas-lampasan lang ng mga bata. Maraming klase ng tao ang tinutukoy ni Jesus ng mga aanihin. At sinasabi niya na napakadaming tao na naghahangad ng pagpapatawad. Maraming tao na ang tawag nito, naghahangad na sila ay mahalin o kaya naghahangad na magkaroon ng pag-asa sa buhay. Ang problema, hindi dahil sa hindi kaya ni Jesus o kaya ng Diyos o nagawin ng mga bagay na ito. Ang problema ay dahil kakaunti o ilan lamang ang mga may gusto o may ang tawag nito, may pagdanais ng makatulong sa kanilang kapwa. Kaya, sino ba ang mga magagawa na ito? Sino ba ang mga mag-aani na ito? Sinasabi palagi sa atin ng ating katekismo na bilang binyag ng mga Kristiyano, tayo ay mga misyonero. Kaya ang gawa nito ay hindi lamang para sa mga pari, hindi lamang para sa mga madre, hindi lamang para doon sa mga misyonero, sa mga malalaking lugar. Ang ating ebanghelyo sa gabi ito ay mas malawak. Kung ikaw halimbawa ay isang nanay na hindi lamang nag-aasikaso ng pamilya, pagkos ay nilalapit ang iyong mga anak sa Diyos. Yun ang iyong pamamaraan ng pag-aani. Kung ikaw ay isang guro, hindi ko si Mama. Kung ikaw ay isang guro, hindi ka na natuturo ng lesson plan, kundi inuubog mo rin ang pagkatao ng iyong mga mag-aaral at inuubog mo ang kanilang pagpapahalaga bilang tao, yun din ay pamamaraan. So yun ay tinatawag natin na bilang labor sa ubasan ng Diyos. Kung ikaw ay mayroong kakayahan ng pagaling sa mga may sakit na may kapatan, kahit na wala masyadong kinikita, ito ay isang pamamaraan ng pag-kilos sa ubasan ng Diyos. Ibig sabihin, kung saan magkakaroon ng karanasan ng pagbabahal at pag-ibig ng Diyos, sa gitna ng mga nangyayari kabuluhan ngayon sa ating lipunan, doon tayo kumikilos. Doon tayo nag-harvest doon ng mga tao. At pangatlo, bakit kakakaunti kaya? Sabi ni Jesus, no? Bakit kakakaunti? Ayan. Sa
Gana ang maanini, ngunit na kaunti ang mag-aani. E 2026 na ngayon, di ba? So dapat mas marami na. Kasi, totoo na maraming nag-aadmire kay Jesus. Diba? Mahanga tayo kay Jesus, pero hindi lahat ay handa at may willingness na tularan sa Jesus. Many people admire Jesus, but only a few would imitate Him. Gusto ng karamihan ay magkaroon ng biyaya. Gusto ng marami ay magkaroon ng blessing. Pero kakaunti ang nag-aako ng responsibilidad para maging disipulo ng Diyos. At ano yung mentality natin? Marami naman na sila di ba? Marami naman naglilingkod sa simbahan. Bakit pa ako makikisabay? Hindi naman sinasabi ni Jesus na pagdali gawin mong aamay, pag-aani ng mga tao. Mahirap. Pero, ito ay isang biyaya din. So, pag ito tayo, ikaw, kung ngayon, nakakaranas ng biyaya at grasya mula sa Diyos, hindi ito dapat sa akin lang. Hindi ito dapat sa sarili lang. Sapagkat meron tayong motivation, meron tayong responsibilidad. Hindi naman talaga yung panahon hindi naman talaga yung oras yung kakaunti para maglingkod, para gumawa ng mabuti, di ba? Kasi araw-araw, bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, is an opportunity for us para tumugon sa panawagan ng Diyos. Sa kasalukuyan, alam natin na ang tumulo ng bibulan. Maraming tinatawag na disinformation ang kumakalat. Maraming influensya, maraming aspeto na naghahati-hati ito ng ating bibulan. Marami ang binabago-wala ang dagal ng tao. Marami ang nagbabago-wala sa mga nagigit ng bibulan. Pero minsan para sa sarili natin bahay, sarili natin mga kapitbahayan, o kaya sa ating mga trabaho, kaya sa ating mga eskwelahan. Hindi natin napapansin, baka marami din tayo kailangan kain para sa Diyos. Meron nga daw kung isang madalang bayan, siya ay dumalaw sa isang village. At nakita niya doon na tuwing hapon, tapos na klase, di ba? Yung mga bata, nag-enjoy sila maligo doon sa ilog. No? Kaya lang, itong ilog na ito ay mahuli. Kaya naisip ng matandang lalaki na ito na magtanim ng mga puno doon sa bibig doon ng mga ilog. Tapos ang tatanang doon ng mga bata doon, magkasabi, "Ako tatang, pero sumalidad na po kayo, matanda na po kayo, hindi nyo makikita na lalaki ang mga puno na yan. Sayang naman." At ang sagot lamang ng matanda ay, "Ako ngayon ay nakaupo sa isang puno na hindi naman ako ang pagkakalip. Kaya ngayon, ito yung pagkakataon ko para maggaling ng magiging puno para doon sa mga tao na hindi ko na rin makakilala. Now it is my third plan for those I will never meet." Isang mga kapatid, ganito yung pagkakataon na sinasabi ni Jesus. Mga pagkakataon na hindi natin inaasahan. Pagkakataon na akala natin ay palaging mayroon. Pero sana nagpapalampasin bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, maaari tayo magawa ng kabutihan. Akayin natin sila ay mga aalimin natin papalapit
sa Diyos. Mga kapatid, sa pamamagitan ng pagkapari sa bagong tipan, itinutulot ng Diyos ang mapapatawad na paglilingkod ng kanyang anak sa atin. Lumapit tayo sa Panginoon ng ating at manalangin, Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ay ating ipanalangin ang iba't ibang personal na intensyon at iba pang mga pangangailangan ng komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ang amin sa pamamagitan ng aming mga panalangin, ipunin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng marami pang manggagawa sa iyong misyon upang mapadali ang pagdating ng iyong kaharian sa pamamagitan ng Kristo aming Panginoon.
aming paghahain ay kaligan ng Diyos pang makapagpapalit. Ama namin lumikha, ang pag-aaral namin sa iyong ngalan ay ikalawang sa aming humalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama namin magpapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maligaya kahit na ito'y walang anumang maidadagdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kahirin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya ang isang mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang hukay sa kalangitan kami nagpupuri sa iyong kadakilaan. Amanang banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya pinaging isang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aming katawan na ihahandog para sa inyo." Pwede din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kanis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kanis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kanis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng
pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na naghahalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan, dugo ng Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, inatin mo ang iyong simbahang gagana sa buong daigdig. Kuskusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na Inday na may pag-asa na sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkikapain kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Dahil sana, mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pag-iwang nawa namin ang pagpupuli sa ikaharal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, kung masawala hanggan. Bilang isang bayan ng Diyos, tawagin natin ang Diyos sa mga mananasalangin.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananatikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aming kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tukayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan na tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At ating ngayong natawagan ng mga may birthdays at anniversary para ngayong 1 ng July. Birthday, tapos anniversary. Ang pabasbas para sa mga may kaarawan. Diyos ng sanglilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga alagad na bumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito ng Hulyo at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kukupin mo sila sa iyong pagmamahal upang makamasa nila ang darating ng mga masayang taon. Almighty and eternal God, you have so exalted the unbreakable bond of marriage that it has become the sacramental sign of your Son's union with the Church as his spouse. Look with favor on these couples whom you have united in marriage as they ask for your help and the protection of the Virgin Mary. They pray that in good times and in bad, they will grow in love for each other, that they will resolve to be of one heart in the bond of peace. Lord, in their struggles, let them rejoice that you are near to help them. In their needs, let them know that you are there to rescue them. In their joys, let them see that you are the source and completion of every happiness. We ask this through Christ our Lord. Maligaya pagbati sa lahat ng mga nagdiwang para sa ngayong buwan ng July. Ang ating mainit at mapagpalang pagbati sa inyo. At nga, napansin ninyo na wala na tayong nakasagot ngayon. Kasi ito ay isa ninyo. Diba? Hindi naman siguro kayo first time na nagsisimba. So, kaya para mas maligado ngayon na sumagot, para mas magkaroon kayo ng energy na may kausap ang pangit, ang presider, dahil hindi naman talaga nito kailangan ng kagasagot, di ba? Kasi ang titignan natin yung libro, ang nakalagay dito, pag sinabi niya ng pari, sumainyo ang Panginoon, at ang nakalagay na sagot doon, bayan, hindi community. Bayan. Okay? Ibig sabihin yung sa bayanan. Lahat yan, pati amin. Dapat hindi natin yung natakamaran. Kasi nga, nasanay tayo, di ba, na lakas-lakas ng boses ng commentator. Kaya tayo, kahit kabulong na lang, di ba? Sa taas na energy ng pare, kasunayin niyo ang Panginoon. Kasunayin. Di ba? Magpasa walang hanggan. Amen. Kasi may commentator, di ba? So hindi dapat ganun. Lalo na para sa isang community na
nyo lang, minsan na magsimba kaya may kailangan ng galit. Pero kayo, linggo-linggo, merong probation, linggo-linggo, merong pag-uupo, ay hindi na kailangan ng tagasagot dahil kayo mismo ang dapat na tumutugon sa aking misa. Kaya hindi nag-acknowledge ang presence ng ating outer servers, ang ating lector, ang ating choir, ang ating music ministry, siyempre ang ating minister po ito ngayon. Palapahan na sa Panginoon. Kaya muli ang paalaala sa ating ebanghelyo ay una, kung tayo mag-aakitili sa bawat pagkakataon na tayo ay makakatulong at tayo hindi mag-aakay ng kahit na sinong kapwa kapalapit sa Diyos. Pangalawa, ang gawain ng misyon ay para sa lahat ng binyagang Kristiyano na katulad ko, katulad ng bawat isa sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayo at ang inyong mga pamilya na po may kapal sa kanyang Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Kumain kayo